Balitanghay. Payukong pumasok ang batang yan sa isang pwesto sa palengke sa Quiapo, Maynila. Hinalughog niya ang tindahan. Ayon po sa may-ari ng tindahan, nawalan siya ng 1,700 pesos at ilang gamit matapos ang insidente. Nagkaharap sila ng bata at kanyang ina sa barangay hall. Hindi na ibalik ng bata ang ninakaw na pera. Nagkaayos din naman ng dalawang panig matapos itong bayaran ng ina. Paalala ng barangay, hindi porke bata ay ligtas na sa pananagutan. Good news naman sa mga motorista, may rollback na naman sa susunod na linggo. Sa estimate po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base po yan sa 4-day trading, inaasahang may bawas presyo na 50 centavos hanggang 70 centavos sa kada litro ng diesel. 20 hanggang 45 centavos naman ang posibleng tapyas sa gasolina, habang 60 hanggang 70 centavos sa kerosene. Maari pa po itong magbago, batay pa rin po yan sa huling araw naman ng trading ngayong Biyernes. Sabi ng DOE, ang pagbaba ng presyo ay dulot ng inaasahang ceasefire sa giyera ng Israel at Hamas at pagdami ng stock na langis ng Amerika. Hiningin ng Department of Foreign Affairs sa China na alisin ang mga barko ng China sa bawat Masinloc at sa paligid nito. Kasunod yan sa mga agresibong aksyon ng mga Chinese Maritime Militia vessels laban sa mga barko ng PCG at BFAR nitong Martes, April 30. Sabi ng DFA, napinsala ang mga barko ng Pilipinas dahil sa pangaharang at pambobomba ng tubig ng China. Sagot ng Chinese Embassy, matagal ng teritoryo ng China ang Huangyan Taoong Baho de Masinloc. Pumasok na roon ang mga barko ng Pilipinas nang walang permiso. Naghain na raw ang China ng demand sa Pilipinas para patigilin ang Pilipinas sa mga pang-uudyok nito. Nagtalaga na mas maraming traffic enforcer ang MMDA para sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa paligid po ng inaayos na EDSA Kamuning Flyover southbound. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph! Connie, andito tayo ngayon sa kanto ng EDSA Timog sa bahagi nga ng EDSA Kamuning Flyover Service Road. At kung makikita nyo ay mabilis na kumpara kahapon yung daloy ng trapiko. At ang pagkakaiba, wala na mga motor na dumadaan dahil simula ngayong araw ay pinagbawal na ng MMDA sa mga motorsiklo ang pagdaan dito sa service road. Ito raw ay para mabawasan ang mga sasakyan na nagsisiksikan dito matapos ng isara ang paakyat ng EDSA Kamuning Flyover para sa mga repairs na gagawin para rito. Sa datos ng MMDA, Connie, ay lampas 50,000 na mga sasakyan na mga dumadaan sa flyover araw-araw at tigkalahati dyan ang mga motor at mga four-wheel vehicle. Nagpakalat na ng mas maraming traffic enforcer ang MMDA para ipaalala sa mga motorsiklo na kakana na sila dapat sa mga alternate routes sa EDSA. Okay lang naman daw sa ilan, pero may ilang nahihirapan tulad ng mga motorcycle taxi na naghahatid ng mga pasahero sa MRT o kaya naman sa mga may opisina sa may EDSA. Ang ilan namang mga dekotse na dumadaan sa service road ay pabor sa ginawa ng MMDA na pagbawalan ng mga motorsiklo sa service road. Narito naman ang pahayag ni MMDA Chairman Romando Artes. Hindi naman natin tina-target ang motor. Una-una para sa safety nila yan dahil nga siksikan talaga. More likely naman mag-i-split sila ng lane para makapunta sa unahan. Na magpapabagal din ng daloy ng traffic. Hindi kami po ng konting pangunawa. Connie, sa mga oras ito ay nakatigil itong mga sasakyan sa likod ko dahil may stoplight. Pero ang ginawa ng MMDA ay manual na yung pagkukontrol ng traffic para mas mapabilis yung pagdaloy nito. At mukha namang epektibo dahil mas nakikita nila kung napupuno na ang isang bahagi ng kalye at kailangan ng paanda rin to. Yun namang mga motorsiklo, wala namang fine na i-impose sa inyo o ipapataw sa inyong MMDA, papakiusapan kayo doon pa lamang sa may Scout Borromeo sa mga sa alternate routes na kumana na at umiwas na dito para hindi na kayo magsiksikan dito, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Heto na ang unang baon ko ngayong Friday, mga mare at pare. Nagsampa ng online libel complaint si Bea Alonzo laban sa ilang online personalities. Yan ang report ni Nelson Canlas.
Naghain ng tatlong magkakahiwalay na reklamong online libel ang Kapuso actress na si Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office. Inireklamo ng aktres ang mga showbiz columnist na sina Ogie Diaz at Christy Fermin, pati ang co-host ng dalawa sa kani-kanilang mga online show at isang netizen na nagpanggap umano na malapit sa kanya. Sa complaint affidavit ng aktres, nakasaad na biktima siya ng mga mali, mapanira at malisyosong impormasyon na ikinalat-an niya ng tatlo. Kabilang dito ang anilay di tamang pagbabayad ng buwis ng aktres. Hindi nagpaunlak ng panayam si Bea matapos ang filing. For the record, this is the very first time that Bea is doing this. She has been in the industry for more than 20 years. And yes, she was greatly devastated. She was affected by all these defamatory statements thrown against her. She asserted her right to proceed with this filing of criminal cases against the individuals responsible for making all these damaging statements against her. Nagpadala ng text message ang GMA Integrated News sa mga respondent para kunin ang kanilang panig, pero hindi pa sila tumutugon. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.